Do sa before natin, nung hindi pa siya napa-power upline ay 11.5. 11.7 bumabagsak hanggang 11.5. So kinabit na rin natin yung bagong battery. Binuhay natin yung headlight, tail light, park light, naka-flasher tayo, nag-brake pa tayo. So pumalo na lang ng 11.5 hanggang 11.2. Ganyan. So ngayon, nung ma-power upline natin, isinabay natin yung ating B7 Pro laser gun, 100 watts, 12,000 lumens. Tulad ng proseso natin kanina, maaga pa, nag-headlight tayo, binuhay natin, nag-flasher tayo. So nung tayo ay naka-power upline, ito na siya. So magtataka kayo bakit naglalaro, bumabagsak, tumataas. Kasi nga mga kabakas, mga idol, ay tayo ay puro bulb yung ating gamit dito sa motor na ito. So pakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas, dahil nito yung malaki pagkakaiba nito. Kasi dito meron pa siyang additional na flasher, tail light, at saka dito yung park light natin, oh. So nung dito naka-power upline, ang laging nagiging issue nito, kahit na hindi ko pa sabi sa nangyari, ay ito ay talagang laging lobak to. So talaga pahihirapan ito sa starting. So ito mga kabakas, TMX 125, shoutout natin yung may-ari. So pinagkatiwala sa atin na sinil ng barangay Bungoy, Dolores, Quezon. Gawin nga natin dito mga kabakas, napanood nyo yung aking mga video, ay ipa-power upline daw natin. So bago tayo mag-install ng ating sinasabing power upline, one relay setup, dala na yung pati mini driving, mag-install din tayo ng mini driving na B7 Pro. So check muna natin. So yan, napakahina ng neutral niya mga kabakas, oh. So wala din siyang headlight, wala siyang flasher, so wala din busina, makapasin nyo mga kabakas, oh. Wala din stop light, oh. So lahat ng kanyang AC line wala. So ngayon, bago natin to palitan ng battery at mag-install tayo ng ating power upline, so hindi muna tayo magpapalit ng battery. Check muna natin yung kanyang charging system kung okay, at para hindi inuhulaan natin ang trabaho. So kalimitan makikita nyo yung mga nagwa-wiring, so gamit lang nila lagi ay test light. Kung minsan ay yung actual, nagano sila sa pina-spark nila. So tulad nito, ito ay floated na sa ito ay full wave, floated na sa ground. So itong dalawang charging system niya, itong kulay pink at saka yellow, ito yung pagka pinagdikit mo, pag naka full wave ka ay kailangan mag-spark. So pagka naka half wave ka mga kabakas, ang ginagawa ng iba, alin man dito sa kanyang kulay pink or yellow, sa body ground yun naman nila ginagawa. Kung may pag umi-spark, ibig daw sabihin ay okay na. So sa akin, hindi ako satisfied sa mga ganang troubleshooting. Tayo gumagamit din ng test light. So importante din ito. Gumagamit din nga tayo ng yan, tulad na rem, may voltage reading. So siyempre, hindi mawawala sa akin to, kasi ito ang totoong nagsasabi kung okay pa yung ating stator, regulator, or CDI, ignition. So yan ang ating general troubleshooting na gagawin. Magbuhat sa kanyang main supply, stator, pupunta tayo ng regulator. Check na rin natin yung kanyang ignition coil, papuntang spark plug, kasi may kanya-kanyang mga current na ibinibigay ang mga kabakas, kailangan ay nakatama. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay test light natin gagamitin. Ito ay isang magandang gamitin din, kaya lang ay isa ding malaking eke sa akin, kasi nga hindi niya nakukuha na ng resistance yung ating mga charging system. So ito nga pala mga idol, yung kanyang galing stator. So meron siyang 5 wire, meron siyang kita nyo ba, black light, ito yung kanyang primary. So AC drive si TMX, bago yung kanyang charging system, itong yellow at saka pink. Bago itong kanyang kulay blue, white, ito yung kanyang sa pulser, yung ating RPM or tachometer. Bago itong green white, ito yung pinaka ground ng ating tachometer or RPM ng ating TMX 125. So ito mga kabakas, kung malalaman nyo, kahit pa hindi natin buksan yung stator, tutok-tutok lang kayo, share nyo sa inyong mga kaibigan, kabarkada. Kasi kalimitan yung nakikita, test light talaga. Bibihira po yung gumagawa ng ganito or nagtetest ng ganito. Kasi dito sa akin, pag nag-troubleshooting ako, complete rekado na, para maipaliwanag natin sa customer kung ano yung sira or issue ng ating mga motor. So naka-continuity tayo mga kabakas. Kailangan itong paint, so hindi na andar ang makina, at saka itong kulay dilaw ay mag-beep sounds. So itutusok nyo lang yan mga kabakas, kahit alin dyan, kahit magkabaliktaran. So ayun, beep sound, ibig sabihin
buo yung connection. Pero hindi ko sinasabi na buo na kagad yung kanyang charging system. Yung iba ang ginagawa pagka na-beep sounds, buo na daw, or ginamitan nilang test light, buo na daw. Hindi po. Kukuhanan pa rin natin yan mamaya ng AC volts. Paanda rin natin yung makina. So pagka ganun, nalipat na kagad sila sa iba. Ako hindi. Dito ginagawa natin. Ngayon, itong kanyang blue white, ito yung kanya sa pulser or tachometer natin. So kailangan to magka-reading to ng mayigit 100. Kailangan hindi babagsak. So kita nyo ba mga kabakas, 117. So medyo mababa pero pasok pa rin. Walang bababa sa 100 at may sira na rin yung inyong pulser. So kailangan pag nag-check kayo dito sa charging system, mag-check din kayo dito sa inyong pulser natin. Ito kasi yung trigger natin. Ito yung pinaka nagbibigay signal sa ating CDI para mapaandar natin yung makina. Ito yung first step natin mga kabakas. Ito yung ating pag-check first step. So second step natin ay paandarin natin yung motor. So yan mga idol, paandarin natin. Dali naman sa pagdali mga idol. Kaya lang mayroong masyadong malagitik ng head niya. So sadya lang ganyan naman ang issue ng mga PMX. So kaya ang gagawin natin mga kabakas, kukuha na natin ang AC volts. Punta tayo sa AC. Titingnan natin kung accurate yung kanyang charging system. Dito tayo sa may yellow at saka pink. Kita nyo ba? Tulak nyo mga kabakas. So dito bago ako mag-apply ng power apply, i-check ko kung condition yung kanyang charging system lahat. Yung kanyang mga wiring system. So base dito sa AC volts, so napakababa, 6.8. Dapat pumalo yan sa minor niya ng ano, 20 plus, tatas. Pero pag i-read natin, kailangan tumaas yan. Baba. So ito mga kapasya na tama. So accurate pa rin yung kanyang charging system. Yan. Pagka nirelet natin dapat umangat yan. Hindi siya bababa. Dapat hindi siya bagsak. So nakuha na natin ang AC volts. So okay yung kanyang stator. Okay yung pulser. Tulad ng check natin kanina. So ito yung actual para makita natin ng resistance. So napakaganda pa ng kanyang stator. So nagiging issue nga na rin ay low bat. So check natin mamaya. Check natin kung anong nagiging dahilan kung bakit nagpapalit-palit ng battery at nawala lahat ng connection. So general troubleshooting na tayo mga kabakas. Check natin yung kanyang battery. So napakababa, 5 point. Balik muna natin ulit. So ito, pakita ko lang sa inyo mga kabakas. 7.4. So hindi umaangat mga kabakas yung kanyang supply. So dako na tayo sa kanyang regulator mga kabakas. So ngayon mga idol, dito naman tayo sa kanyang regulator. So sa kanyang regulator meron siyang 4 wire. Yan o. Yan natin gagamitan mga idol ng ano yan, ng test light. Multimeter na kagad tayo. So gagawin nyo lang dito sa kanyang kulay red. Ito yung kanyang color coding, pink, red, negative at saka itong dilaw. So itong charging system niya, yung kanyang dilaw at saka pink. So ang gagawin nyo mga idol, itong test probe, kita nyo ba? I-alin lang natin ako yung camera. Hirap mga kabakas, wala tayong tagahawak. So flash lang natin.
itong red test proof. Supply natin itong pink. So walang bumalik na supply. So pink muna tayo bago red. Tusok lang natin ito mga kabakas. So ayan, meron siyang reading. So, medyo mataas na. So okay pa rin yan. Bago ito naman dilaw, supply natin. So permis na natin sa kulay red yung ating kulay black test proof. So okay pa rin. So ngayon pag binaliktad ko ito, kailangan walang bumalik. Dito naman natin ilagay yung sa output niya. Ito yung papuntang battery, yung red. Bago yung red na ating test proof, kailangan walang bumalik na supply. So yan, wala. Okay. Dating dito sa dilaw, kailangan wala din bumalik na supply kasi yan po ay may diode yung ating regulator. So wala din. Kailangan yan one direction lang. So ngayon check naman natin sa negative. Tingnan natin kung may ground na nangyayari. Tusok lang natin dito. Parang may nadidinig tayo mga kabakas na ano, beep sound na konti. Dapat hindi ito mag beep sound. Yan. Kung na mahina lang siya. Yan, oh. Pero hindi siya nag ano yung ganitong malakas. Napansin ko lang parang may kaunting shortage yata nangyayari. Yan, oh. Dapat yan hindi tutunog yan eh. Kakaroon siya na beep sounds. So malalaman natin yung mga mamaya pagka ikinabit natin yung kanyang bagong battery pagka hindi pa rin umangat yung supply. So magpapalit tayo ng regulator. So wala namang problema sa charging system, kaya lang itong kanyang positive negative ay parang nagkakaroon ng kaunting contact. So ikabit lang natin yung battery. So ito na mga idol yung kanyang bagong battery na dinala sa akin. So si customer na bumili niyan, may gitna yung 100 daw ito. So napansin ko lang dito mga kabakas ay ito yata yung mga bagong labas, napakagaan. Sabi nila Japan. So check natin. Punta tayo sa DC volts. So check natin yung kanyang volt reading. So mataas, 13.3, okay. So ngayon malalaman natin, kailangan umangat yung supply pagka naikabit na natin yung battery. Kabit ko lang mga idol. So ito na mga idol, naikabit na natin yung kanyang bagong battery. So check natin kung maganda yung kanyang charging system. So ayan, lumakas yung ating neutral. Meron na siyang indicator light. So direct pala yan. So wala lang siyang tail light. Wala, maaaring sa bumbilya, sa bulb natin. Headlight, check natin. So wala ding headlight. High and low. Wala. Laser. Oh, meron. Left. Left, right, meron. Yan. Tingnan natin sa likod. So yan, left. So right natin. Yan, meron sa una. Meron din sa huli. So okay. Ang nawawala niya, tail light kasabay nitong ating panel dashboard. At saka yung kanyang brake light. Wala din. Wala sa switch. So wala din sa paa. So check natin. Push start natin. So yun, mandar. So check natin lahat yan mga idol bago natin power apply. Dito ay hindi dapat hula-hula. Bago natin yan lapatan. Siyempre pinagkatiwala sa atin yan ng may-ari. Ay ating aayusin. Salamat at dito mo din nila. Okay, Boss Neil. So positive, negative, tingnan natin kung magandang charging system. So volts tayo. Pwede na sa 20. So okay, 14.2, 14.9, 14.1. Kailangan ito mga red. Okay na kanyang charging system. Walang problema sa stator, walang problema sa regulator. Nagcha-charge pa. So na-curious na ako kanina at nagkaroon ng beep sounds. So ngayon
Dako na tayo mga idol sa power apply. So mangyayari dito, iba-battery operated na natin yung kanyang headlight. So bubuuin natin yung headlight at saka yung kanyang tail light sa likod. So ito pa mga idol, may wire ditong pinagapang. So dapat hindi po ganyan. Mamaya ito positive pa to, hindi po dapat ganyan ang ginagawa nyo. Ayan hindi pala kung saan papunta to. Ayan papunta dito. So ito siya. Dito ng placer. Yan. Ito yung ating placer mga idol So ito siya Yan. So yan ang ating ayusin mga kabakas. So pinaka power up line lang natin mga kabakas dyan, yung kanyang right and left switch. So dito naman sa TMX, dati ang stock niyan ay wala siyang switch ng ilaw, kasi nga ito pag umandar saka pa lang iilaw, kasi AC drive pa yung kanyang headlight. Ngayon ang gagawin natin, battery operated na natin. So kukuhanin din natin to, kukuhanin din natin yung galing ACC nito, ating TMX block papunta ng ating plus relay. So pa-power apply natin yan, padadaanin natin ang relay yan, so para makompleto pati yung kanyang headlight at saka yung tail light. So walang ilaw, so troubleshooting pa rin tayo. So sa tingin ko naman yung kanyang ignition coil ay maganda pa kahit hindi na natin check. Dapat to umabot to ng 15,000 kilo ohms. So one click pa naman, ibig sabihin kahit di na i-check ito, so maganda pa sa post start, one click, so okay pa rin to. Bihira naman itong masira ating ignition coil. So yan, wawiring lang natin mga idol. So ito mga idol, binuksan natin yung kanyang headlight at saka yung stoplight niya sa likod. So check natin yung ginawa nilang connection doon sa right switch. So ito yon. So no connection dito. Ayan, bago ito nag-direct. So ito yung wire, yun yung mahaba. So kinuha na nila ng tail light, tail light, park light. So kumuha dito ng supply. So ang purpose nila, battery operated. So nila kinoneksyon yung kanilang positive. So wala akong nakikita, kasi ang tail light dito mga idol ay ito, papunta ng ating dashboard. Yan yung kulay brown, yan tail light, park light, yan magkasabay yan basta umandar yung motor. So wala akong nakitang connection nag-connection dito. So ang ginawa nila dito, kumuha sa may blue white. So ito yung common ng switch. So ibig sabihin sa headlight. So check natin, parang may mali sa ginawang connection. On off yung ating headlight. Bago ito, nag-tap sila dito ng park light, kasama na yung ating tail light. So okay mga kabakas, bago natin power apply nito, ito muna yung before, nung hindi pa siya naka power apply. So pandarin natin, buhayin natin yung headlight, buhayin natin yung flasher. So check natin volt reading nya. So ayan, lalalo sa 11.7. So bumabagsak. So pinagana natin lahat, yung headlight, yung flasher, bago brake natin. Yan, nag-11.5 na lang siya. So yan yung before. So mamaya, testingin ulit natin pagka na-power apply na natin. So patayin na muna ulit natin. So dito, paliwanag ko lang sa inyo. Ito yung kanyang boost relay. Ito yung ating pang power apply. So lalagay natin ng fuse box saka fuse number 30. Bago pumunta ng battery positive, lagyan muna natin ng fuse for safety sa ating wiring. So ito number 30, ito number 86. So walang connection yung isa. So lalagyan natin ng connection mga kabakas yung isa. So papalitan natin to, hindi ko napansin.
So hugutin muna natin. Yan. Bilisan lang tayo. Number 30, 86, 85. Bago ito na yung kanyang ano. Hindi ito katulad ng SPDT relay. Ito ay dalawa yung kanyang pinaka output. Dalawang 87, wala siyang 87A. So ito complete 5 wiring ating gamit. So nawala yung isang wirings ng isa. So ito papunta to ng ating fuse. Yan. Mamaya hihinangin natin yan. Ganito yan bago ito direkta ng positive ng battery. Bago ito 86, ito yung kukuhanan natin ng sa kanyang accessories wire, pure black TMX125. So doon tayo kukuha para magsilbing trigger natin, at ito ay papunta naman ng ating negative ng battery, diretso ng ground, body ground. So ito matitira output na to 87. Ito na yung papupuntahin natin sa mga switch, sa left switch at saka sa right switch. So dala na niya yung right and left. So ganun yon. So yan, ko-connection ko muna to mga kabakas. So nakita nyo na yung before. Mamaya pag na-power apply natin, makikita ko din sa inyo yung kung may in-improve. So ito mga idol, naayos natin yung unang nag-connection dito. Yung ginawa din binuhol-buhol na. So paliwanag ko lang sa inyo ng konti mga idol. So itong kinat natin, ito yung may blue white connection dito sa ating yan, black white. So nagsisilbi siyang positive or common ng ating headlight. So itong pure black, ito naman ay connection ng ating sa right switch pa rin, na pinaka trigger or positive ng ating starter, post start papunta ng ating starter relay. So ito yon, pag tayo nag post start, yon nagdidikit, nasusuplayan ng positive galing ACC papunta naman ng ating starter relay. So hinuli natin sa pareho, itong common ng ating right switch kasama yung ating tail light, park light, dala na nito lahat. Yan, dala na nito lahat. Dashboard, yan, dala na nito. So ang kulang na lang itong ating left switch. Kukuha naman natin common ng ating placer. So papunta na ito sa una. Yan, magano tayo ng wire. So padadaluhin natin yan doon, pagagapakin natin dito at isi-secure natin. So yan, kahinang lahat yan. So tapos ito kanyang papunta ng kanyang park light. Lalagutin na natin para maisama natin sa insulator kasama nitong dalawa. So dito yon, yan, nag-jumper sila dito. So kakat na natin yan kabakas, at bahala na tayo mamayang mag duktong din So patin natin yan. Para malis natin palis. Yan ngayon, straight naman. So okay mga kabakas, ito na yung kanyang accessories. Pagsusi natin, masusuplayan tong kanyang number 86. So magti-trigger na yan, lalabas na yan dito. So dito bago natin silyuhan to, bago natin hinangan, kukuha pa tayo ng isang linya dito. So ito yung papunta ng placer relay natin. Ito yung dalawa, yung isa ay kulay gray. Ito yung ano na, yung nagano na siya, nagbi-blink na siya. So ito papuntang harness, kakat din natin to. At yung pinagkatan nito, so pakita ko lang sa inyo para madala natin yung left switch ng placer. So yan, kinat natin. So itong ibaba papunta nung ating placer relay. So pag nadaluyan yan, papunta na yan dito sa common, papunta ng ating
Yan, left switch, right and left placer. So ito ay may supply ACC. So ang gagawin natin, pag duduktungan natin ito ng wire, nung kinat natin papunta ito ng harness, at ito papunta ng ating placer relay. Duduktungan natin yan at ikakapit natin dito sa number 86. So yun nga, pagsasamahin natin. Ngayon ito pinagputulan, yan, kita nyo ba? Ito tatap natin dito sa 86. Ito ay accessories wire ACC. So ito ay ACC din, kinat natin. So ito may supply, ito wala na, kaya natin kinat. So gagawin din natin sa trigger, isasama lang natin dito sa number 86 at doon sa ating ACC. So ito na yung papunta ng ating right switch at ito naman yung papunta natin left switch. So ito tatap lang natin sa kulay blue, number 86, at dito sa ating natitirang dalawang output 87. So dito natin itatap yan, itong isang ito. Kailangan pagsasamahin din natin itong pinagputulan nito, isasama natin dito para magsama-sama na yung common ng switch. Yan, magsama yung ganyan, duduktungan natin yan, magsama ganyan yan, papunta naman doon ng ating output ng relay para masupplyan natin ng positive supply. So pagsamahin lang natin. So okay mga idol, ito na yung, hindi ko masasabing finish project kasi gusto ko lang pakita sa inyo yung mga ginagawa natin connection bago tayo secure natin lahat yung ating proper connection. So bawat connection yan nakahinang. So dito yung kanyang placer relay, yung pure black, dalawa yung wire na yan, yung isa gray, hatiin nyo yung, kakat nyo yung pure black. Yung papuntang harness, ilalagay natin sa trigger number 86, gagawin natin trigger. Galing na susiyan yung ACC. Ngayon yung pinagduktungan ng black, yung pinagkatan, nag-extend tayo ng wire, yan pinalabas natin dito, dalawang wire. Ito yung galing harness ACC, pagsusi may supply, dito natin lagay sa 86, bago ito yung kaduktong na papunta naman ng ating placer relay, na diretso naman ng ating common blinker na yan, ng ating left switch, yan, right and left switch. So dito naman natin sa nilagay sa output para masupplyan yon. Every time na tayo magsususi, magti-trigger na ito yung ating relay, lalabas na dito sa 87 nya. So susupplyan na niya yung ating mga switch left and right, dala na nito. So may mga modification din tayo, kung mapasin nyo kanina yung mga pinagsama-sama natin, pinalabas na natin dito. So ito yon, ito yung galing ng placer at ito yung galing ng ating unahan. Ito yung ating left sa placer, dala na natin ang left switch, at ito yung right switch sa ating headlight at saka park light, tail light, dala na nito at sinupplyan na ng ating output ng ating power upline, one relay setup. So itong natitira, ito ay papunta na ng ating common ng ating domino switch. So hindi ko na pakikita sa inyo, madali naman mag-connection ng ating mini driving light. So mamaya pakikita ko din sa inyo pag na-connection ko na yung ating mini driving light. So marami na nang nagbablog niyan, alam niyo na about connection. So yun lang, kaya ko lang, hindi ko pa nilalagyan ng electric tape para mas makita ninyo kung paano yung tamang proper connection. Hindi po proper installation, proper connection, hindi ko muna pailaw na natin, napagana natin, nabayaran tayo, okay na, hindi po yun okay. So yun lang mga kabakas, sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-follow, i-share ang aking lahat ng mga video, mag-subscribe sa aking mga YouTube channel. Yun lang mga kabakas, peace out. Okay, yan, magandang gabi sa inyo mga idol. So idagdag ko lang yung after, kasi do sa before natin, nung hindi pa siya napa-power upline ay 11.5, 11.7 bumabagsak hanggang 11.5. So kinabit na rin natin yung bagong battery, binuhay natin yung headlight, tail light, park light, naka-flasher tayo, nag-brake pa tayo. So pumalo na lang ng 11.5 hanggang 11.2, ganyan. So ngayon, nung ma-power upline natin, isinabay natin yung ating B7 Pro laser gun, 100 watts, 12,000 lumens. So ayan, patay yung ating ignition. Volt reading natin 14.4. So ito, wow, medyo tune upin at saka medyo linisin yung ating motor, starter motor. So ito yung after, titingnan natin. Kanina ay 11.5, ngayon ay titingnan natin hanggang 11.2. So titingnan natin, bubayan natin lahat kung ilan yung magiging reading. Start lang natin. So tulad ng proseso natin kanina, maaga pa, at headlight tayo, binuhay natin, nag-flasher tayo. So nung tayo ay naka-power apply, ito na siya. So magtataka kayo bakit naglalaro, bumabagsak, tumataas. Kasi nga mga kabakas, mga idol, ay tayo ay puro bulb yung ating gamit dito sa motor nito. So pakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas, dahil nito yung malaki pagkakaiba nito. Kasi ito, meron pa siya additional na flasher, tail light,
at saka dito, park light natin, oh. So, nung dito naka-power apply, ang laging nagiging issue nito kahit na hindi ito pa sabi sa nangyari ay ito ay talagang laging lobat to. So talaga pahihirapan ito sa starting. So ngayon, sabi pa natin yung kanyang mini driving light. So ayan, oh, 100 watts, 12,000 lumens. So tingnan niyo na pagkakaiba, oh. Yung dati nag 11.2, 12.7, buhay lahat. Buhay lahat yan. Naka-flasher tayo, naka-headlight tayo. Yan, naka-mini driving light tayo. Lahat natin mini driving light. So ang laki ng diferensya. Isipin nyo, 11.5 sa 12.9, oh. Mataas pa, 12.9. 14 volts. Isipin nyo, 1.4 volts ang abante niya doon. Hindi pa naka-power apply. Yun po ang kaibahan ng ating power apply kaysa doon sa hindi naka-power apply. So kagandahan, lumakas yung flasher niya, pati busina niya active, diba? Naka-headlight, naka-mini driving tayo. Napakaliwanag ng kanyang mini driving. Pati yung headlight niya, oh, mapapasin nyo mga kabakas. Hindi ko lang naipakita sa inyo kanina kasi kalas yan. Pero malaki in-improve ng kanyang headlight, oh. So kayo lang musga, 11.2. Ngayon, nag 12.6. Buhay lahat. So kaganyan ang kagalingan ng ating power apply. One relay setup. Naka-power apply na ang yung ACC wire. Dala pa niya yung ating mini driving light. So, the best mga kabakas pagka ganyan yung ating setup. So, dito never na tayong magkakaroon ng issue dito ng lobat. Basta huwag nyo lang pababayaan na bubuhayin nyo lahat bago hindi naman buhay yung makina. Kasi napakadami gumagana dito. So, pag nag-brake tayo, 11.9. Napakalakas pa ng ating brake. So, yan yung ilang-ilaw yung gumagana nyo sa brake. Dalawa doon, saka isa dito. Yung tatlo na yun. Gano'n kalapit yan. So, yun lang.